Good evening na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is January 12, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may CTTM Square sa may Tomas Morato Avenue, corner po yan ng Timog, Sacred Heart, Diliman of Sacred Heart of Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Shoe Reflexology, Santa Catalina Street, St. Peter, San Francisco del Monte, Quezon City po yan. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong ito. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pamong dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Celeste. Hello, good evening po. Ay. Sorry po. Ma'am Celeste. Okay. Tinatawag ng kagawaran ng nakababatang tigil para magpaliwanag tungkol sa ginawang paglabag sa batas trapiko sa Skyway noong isang linggo. Nagpapatrol, dumating sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO ang Road Safety Admin na si James Lunes ng umaga. Sinamahan niya ang kanyang 19 na taong gulang na anak na ipinatawag ng ahensya dahil sa pagtawid sa double yellow lane sa Skyway noong December 18. Ayon sa LTO, wala pa rin siyang naipakitang official receipt at Certificate of Registration o ORCR ng sasakyan. The dealer went here before, first, before them. Sabi nila, there was a loaner contract. Kumbaga parang pinapahiram siya for some advertisement or partnership sa, kumbaga parang yan, content yata. Siguro may lapses sa part ng dealer and hindi siguro na ipaliwanag kay Mr. Dickit na wala pang registration documents at that time. Higit ng LTO, dapat rehistrado ang anumang sasakyan ginagamit sa mga public highway. Ipinabuutos din ng ahensya sa dealer na ilabas ang mga dokumento ng naturang sasakyan. Kinukuha na ng ABS-CBN News ang panig ng dealer ng sasakyan pero wala pa itong tugon. Dagdag ng LTO, posible ring mapatawan ng iba pang violation ang anak ni Dikin kapag mapatunayang hindi rehistrado ang sasakyan ginamit. Ilalabas ng LTO ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga susunod na araw. Maayos kami natapos, I think may consequences as the understand. If they are found liable, ita-charge, may penalty po sila na 10,000 pesos and 3,000 for reckless driving because it would be the second offense of the certificate. Tumanggi nang magbigay ng komento si James sa ABS-CBN. Pero sa isang post online, sinabi niyang anuman ang kalabasan ng kaso, nagpapasalamat siyang nasaksihan ng kanyang anak ang due process at ang halaga nito sa lipunan. Samantala, ipinaliwanag ng Department of Transportation ang utos nito sa LTO na pikita na lang muna ang mga may paglabag sa batas trapiko imbis na kumpiskahin ang kanilang lisensya. Binibigyan natin sila ng 30 days na ayusin nila lahat ang polisiya ng LTO at DOTR kasi napakarami pong polisiya. Pati mga enforcers natin, LTO, ay kumbaga may kalituan na kaya natin i-enforce ang traffic rules and regulation without necessarily confiscating, actual confiscation of the driver's license. Mula naman sa 15 calendar days, ginawa ng 15 working days ng DOTR ang palugit sa pag-aayos ng mga motorista ng kanilang traffic violation sa LTO. Easily, ABS-CBN. Sumakyat na
Nasa 8 ang bilang ng nasawi sa guguhang landfill sa barangay Binaliw, Cebu, ayon sa Cebu City Fire Station. Pinakahuling nadagdag sa bilang ang bangkay ng 2 babae na na-recover linggo ng gabi. Sa ngayon ay nasa 20 pa ang nairesult na nawawala. Ayon kay Councilor Dave Tumulak, chairman ng Cebu City Disaster Council, patuloy ang kanilang search and rescue operation at gumagamit na rin sila ng crane para maabot ang iba pang bahagi ng landfill. Samantala, naglabas ng cease and desist order ang DNR Central Visayas sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated na siyang namamahala sa nasabing landfill. Kabilang sa ipinatitigil na operasyon ay ang pagtanggap ng basura sa landfill maliban sa isinasigawang rescue, retrieval at cleanup operation sa lugar. Nakikipag-negosasyon naman ang Cebu City LGU sa mga kalapit na bayan gaya ng Konsolasyon at Minglanilla para sa pansamantalang nilang pagtatapunan ng mga basura. Mag-iisang linggo na mula nang ipatupad ang paglikas ng mga residente na nasa 6-kilometer danger zone ng Bulkang Mayon. Dumadaing na rin sa hirap ang mga evacuees, lalo na ang mga nanay na may maliliit na anak. Nagpapatrol, Irene Perol. Mahirap at nakakapagod. Yan ang daing ni Shailene, isang nanay na may 3 taong gulang na anak na pansamantalang nanunuluyan sa Tagaytay Elementary School sa Camalian Bay dahil sa pag-aalburoto ng Bulkang Mayon. Ang saker, masaya walang asusto. Sabi niya, hindi umano sapat ang ibigay na pagkain ng lokal na pamahalaan sa kanila. Tulong pinansyal ang kailangan nila para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hirap din si Shailene sa pagigid ng tubig, lalo na at nasa ibaba pa ang salukan nito. Kulang din ang mga palikuran sa tinutuluyan nila. Si Mayen, arawang panggastos din ang pinoproblema. Di po madam ng mga estudyante naman madam. Medyo magastos na. Sabi niya, magastos ngayon ang pamasahe ng kanyang mga anak papuntang paaralan. Nangangamba naman si Aling Merlin na posibleng magtagal pa sila sa paaralan. Pero kita sa kung hindi naman magkaralaya. Sabi niya, gusto na niyang bumalik sa kanilang lugar dahil nandoon ang kanilang kabuhayan. Ito'y kahit apektado na ng ashfall ang kanilang mga pananim. May mga nagkakasakit na rin sa loob ng evacuation center, lalo na ang mga bata dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Mga usual case lang po natin is yung coughing cold, mga tawag natin na acute respiratory infection, mga 2 to 3 days, pero manageable naman po. Meron kami mga medicines na available. Sumamanga ang pakiramdam ng isang 42 taong gulang na babaeng stroke victim habang nasa evacuation center. Isinubog siya sa ospital pero pumanaw din noong Enero 10. Nagbigay ang DSWD ng funeral assistance at psychological first aid sa pamilya ng yumao. Bibigyan naman ng tulong ang mga magsasakang nasa labas ng 6-kilometer permanent danger zone na apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, sisikapin nilang maisabay sa cash for work ng DSWD ang mga apektadong magsasaka. Maganda yung binigay dahil minimum rate. 400 plus, 439 ba ang bagong tangon yan. So it was in a per day. So sige palidit na ngayon para mabigyan na sila. Nakahanda na rin ang food supply at iba pang tulong mula sa DSWD sakaling tumagal pa ang mga apektadong residente sa evacuation center. Sa ngayon, higit 4,000 residente ang nananatili sa evacuation center. From last year's stockpile, meron tayong mga nasa mahigit 2 million sa ating national stockpile, and meron pa tayong mga karagdagan ng mga non-food items na nakapreposition din sa mga iba't ibang mga warehouses natin. Patuloy pa rin ang pagdaloy ng pyroclastic density current o mission sa Bulkang Mayon. Nauna nang sinabi ng PINO na maaaring magtagal pa ang pag-aalboroto tulad ng nangyari noong 2023. Irene Perol, ABS-CBN News, Albay. Gretchen, formal nang nagbukas ang award season sa Hollywood. Sinimulan nito ng 83rd Annual Golden Globe Awards. Sino ang ating mga big winners? Ate V, it's never too late to shine. Yan ang inspiring na mensahe ni EJ matapos magbagi ng 2 major trophies ang K-pop Demon Hunter sa Golden Globe. Inuwi naman ni Timothy Chalamet ang kanyang first Golden Globe para sa Martin Supreme. Special mention si Kylie Jenner sa acceptance speech ni Timothy.
Patrol Hollywood correspondent Yong Chavez. Ginawa rin ng Golden Globes ang Sinners ng Best Cinematic and Box Office Achievement. Tampok sa pelikula ang film actress na si Hailey Steinfeld at ito ay co-produced ni Cynthia Krugler na isa ring Filipino-American. Ang One Battle After Another at Hamlet ang nagwagi ng mga pangunahing parangal ng gabi sa comedy at drama categories. Pinatunayan ng K-pop Demon Hunters na hindi lang ito isa sa pinakamalaking pelikula ng taon, kundi isa na rin itong award-winning film. I just want to say this award goes to people who've had their doors closed at them, and that I can confidently say rejection is redirection. And so never give up, and it's never too late to shine like you were born to be. Ang mga first-time winners tulad ng actress na si Tiana Taylor ng One Battle After Another ay naghatid ng emotional speech. To my brown sisters and little brown girls watching tonight, our light does not need permission to shine. We belong in every room we walk into. Our voices matter, and our dreams deserve space. Timothy Chalamet. Napanalunan ni Timothy Chalamet ang kanyang kauna-unahang Golden Globe Award para sa Best Actor in a Comedy para sa Marty Supreme. Pinasalamatan niya ang kanyang partner na si Kylie Jenner sa acceptance speech. Ang pinakamalalaking artista ng taon ang napiling mag-anunsyo ng Golden Globe winners. Kasama sa mga ito ang dalawang bituin ng heated rivalry na sina Hudson Williams at Connor Story. Nangyari ang Golden Globes habang sumasailalim ang Amerika sa maraming pagsubok sa politika at tinugdas ng comedian host na si Nikki Glaser ang ilang mga issues na ito. Good evening and welcome to the 83rd Golden Globe. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood. Sa pagpabalik ng TV Patrol, sinasabing himala sa miyembro ng Hijos del Nazareno matapos maipit at mahimatay sa traslasyon. Alamin! Dito bang big star? Makakasama ni Gerald Anderson at Richard Gutierrez sa upcoming action drama series. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta na kundi, Flemex. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing Smart dishwashing base ko. Pritang ulam na masebo, matawag kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit parang walang mahikinis, fantastic kami. Talas plastic, number one to top. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahig. Smart Dishwashing Base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Vitix de Gunduel is the generic name of Flemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Flemex Forte. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Wala din silbing andyan yung mga enforcer. Hindi nila sila ano. Kung andyan, kung ano lang ituro ng traffic light yun ang ano, susundin. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Flemex. Uy, sandali, uy. Sumiklang sa isang residential area sa barangay Taularan, Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Legal. Ay binagusok ang dalawang paupang bahay sa Barangay Street, Barangay Taularan, Quezon City, pasado alas 4 ng hapon kanina. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang sunog sa kusina ng isang paupang kwarto. Agad kumalat dahil gawa sa dahil materials at bahay at nadamay pati ang katabi nito. Kwento ng ilang residente, mas bumilis ang pagkalat ng apoy matapos sumabog ang mga motor ng air conditioning unit sa lugar. Iimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang nagmula ng apoy at lawak ng pinsala nito. Wala naman na
nasaktan sa insidente na mulang sunog alas 5:15 ng hapon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Luz Legazpi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Luz Legazpi. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Islenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aimee S. Tareja. Basta may nangyari, nakareport agad sa Daily CNN at patrol sa Islenta. TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at flemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ang pinos na niya. It's fairness, let's grow up. May passion to it, I brought the fire, I brought it, I brought the fire, I brought it, papaya, no, I'm gonna white rose papaya. It's a grow up sa white rose papaya. Papaya, kaya sinin para sa protein power times 0. 2 shea butter and tea tree oil. White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use house. Results stay there. White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. May tutupon, may paglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, ang timong naghahatid ng serbisyong sigurado. Ito ang border control point ng pulisya sa bayan ng Santo Domingo, Albay, sa extended danger zone na 7 to 8 kilometers mula sa Bulkang Mayon. Naglatag ng checkpoint para mabilis masabihan at mayalis ang mga nakatira rito sakaling iakyat sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Kapag nasa alert level 4, posible ang pagputok ng bulkan anumang oras at maaaring palawigin ang danger zone sa 10 kilometro o mahigit pa mula sa Summit Crater. Ang 72 anyo sa Sinilda na nakatira malapit sa border control point, handa raw sakaling panikasin. Tamba. Nakakatakot naman niya. Maraming namatay na Jamayon na yun. Siyempre, aalis kami. Nag-abiso ang T-Box kahapon na mula 10 oras ng gabi ng Sabado hanggang bago magtanghali kahapon, tumaas pa ang seismic energy ng Bulkang Mayon. Sabi ni T-Box Director Teresito Macolcon, posibleng may episode daw ng magma recharge ang Mayon. Bagamat tumigil na ang naobserbahang pagtaas ng seismic energy, posible pa rin na magdulot ito ng pagpapatuloy ng eruptive activity ng bulkan, kaya ng madalas na rock falls at pagdaloy ng Luzon. Nasa 70,000 residente ang kailangan ilikas kapag inakyat sa alert level 4 ang bulkan. We have to prepare, number one, yung mobility. So we need trucks or any form of vehicle na pwede sa maramihan or sa mga pamilya. Ang bayan ng Malilipot na nasa 6-kilometer danger zone, mayroong 406 families o mahigit 1,500 na individual na evacuees. Sa San Jose Elementary School, nasa 200 pamilya ang nananatili. Sapat daw pangailangan pero may mga evacuee na nagkakasakit. Ang 3 taong gulang na si Nino, nilalagnat at sinisipon, kaya nagpa-check up na sa clinic ng evacuation center. Na siguro po sa ulan, naampunan at lumalabas. Galing kami sa Calbayo, nag-evacuation, maulan na gabi. Sa DOH namin, may mga naman sila. Naglalagay sila ng rooms dapat. Medyo dapat hindi makahalo sa mga karamihan ng mga bata. Dapat magana. Oo. May pagkakataong nawalan ng kuryente sa evacuation center. Mainit. Kasi siyempre maraming evacuate. Kasi mainit yung kuryente lang talaga ang problema dito. Ng mga bata, pag mainit, nag-iiyakan sila. May inaayos sa Tent City sa bakanting lote sa San Jose para hindi na sana gamitin ng mga evacuee ang paralan. Wala kaming trabaho ngayon. Hindi kami trabaho. Ito paano? Maganda lang yung income. Magkakaroon para sa mga ibang evacuees na maling nilibang dito. Pero sabi ng alkalde na Malilipot, dahil sa banta ng LPA, baka hindi pa nila palipatan ang mga tent kahit papuna ito. Kanina lang, malakas ang ulan dito sa Albay. Huwag na muna namin ilipat at
muna sila sa mga schools dahil pag nandyan sila sa tent, mahirapan naman sila pag umulan. Vicky, nakatakda ng magpunta dito sa Albayang GMA Kapuso Foundation para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng pag-aalboto. Sa Albay, balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Nilibak sa pwesto ang Provincial Director ng Negros Oriental Police sa gitna ng gumugulong na investigasyon sa pamamaril ng isang pulis sa 4 na tao, kabilang ang 3 niyang kabaro. Isa sa mga sinisilip na anggulo, pinagkaisahan umano ng mga biktima ang suspect. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakuha ng CCTV nitong Biyernes na gabi. Makikita ang pamamaril ng isang lalaki at isang babae sa reservoir sa Sibulan Negros Oriental. Ang suspect na isang pulis agad lumabas sa reservoir at sinutan ng 3 iba pang lalaki na kanyang mga kabaro. Kabilang ang hepe mismo ng Sibulan Police na si Captain Jose Timafranca. Sumakay sila sa pribadong sasakyan na ayon sa PNP pagmamayari ng hepe. At doon, pinatay sa pamamaril ng suspect ang 3 kabaro gamit mismo ang kanyang service firearm. Hindi po nila, binigyan nga nila nakalagay 45 ang pagkakaman nila po dahil hindi pinapatan at hindi po pinasasa. Meron pa po siyang issue siya nakalagay bulang 17. At pagdating po nila sa loob, gumano sila po ay nagtalo-talo. Ano po nagsimula po pa rin. Sinampahan ng suspect na reklamong multiple murder. Patuloy na inaalam ng PNP ang motibo sa pamamaril. Pero inalis na nila ang anggulong away sa babae ang dahilan ng krimen. Nagsimula pa po ang kanilang inuman sa loob pa lang ng police station. At ang dire-diretso po nila, itinuloy po nila sa nasabing restaurant. Kaya sinasabi po natin, yung pong motive, ina-attribute po nila sa severe intoxication, yung pong suspects pamamaril sa civilian. Higil sa pamamaril sa mga kabaro. Sabi ng pulisya, may nabanggit tungkol dito ang suspect sa kanyang hindi pa permadong statement. Meron pong mga report na parang pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan niya sa intelligence unit ng nasabing municipal police station. Yung pong mga biktima, meron po silang reports ng mga derogatory record against po sa suspect po na kung saan ngayon po ay in-establish kung totoo po. Nabawi ng mga otoridad ang 2 baril na ginamit sa krimen. Nirelieve sa pwestong Provincial Director ng Negros Oriental Police para bigyang daan ang investigasyong kinasasangkutan ng kanyang mga tauhan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Mga kapuso, natangayan ng halos kalahating milyong piso ang isang pamilya ng isang realty service company. Processing fee umano yan para sa alok nitong bagsak presyong bayad lupa na narenata ng pag-ibig pero walang record ng ahensya kaugnay nito. Pinag-imbestigahan yan sa inyo. Kapuso Action Band. Isang bahay at sukat sa barangay Buhay na Tubig sa Imus, Cavite. Mula 3.5 million pesos, maaari umanong mabili sa bagsak presyong halagang 1.9 million pesos sa Pag-ibig Fund. Ang 45% diskwento, alok online ng isang realty service company. Isa sa nainganyo ang pamilya ni Jenny, hindi niya tunay na pangalan. Yung modus operandi nila is, nagpo-post sila ng properties ng Pag-ibig na foreclosed. Sobrang mura nga nung binaba. Considering na prime property yun. Gusto namin talaga yung property na yun, second property para gawing rental. Hindi nagdalawang isip magbayad ng halos kalahating milyong pisong processing fee ang pamilya noong Hunyo 2024. Lalo't tiniyak ng kumpanya na may tinatawag silang contact processor na nagtatrabaho umano sa Pag-ibig Fund. Meron siyang mga tao doon. Tapos, pinento na nga niya na under the table to, mabibigyan niya daw kami ng property na bago pa daw mapunta sa foreclose, nasa kanila na. Kaya naipopost na nila yung property. Bayad yun sa services nila, hindi pa yun yung down payment sa bahay. Kasi yung down payment sa bahay, mangyayari yun pag na-approve na siya ng Pag-ibig, pag may notice of award na kami. Nagsimulang magduda ang pamilya na Follow-up kami ng follow-up all throughout, parang 1 year. Never siya nagbibigay ng update. Ang lagi yung sinasabi, tatanungin po namin yung processor, sobrang sakit kasi pinaghirapan mo yun eh. Kasi dinibigay mo yung sarili mo. Kasi may goal ka.
Tapos biglang mawawala na lang. Dahil iloko ka. Tumulong ang inyong Kapuso Action Man sa Pag-ibig Fund. Sa isinagawa nilang verification, walang record na nagpapakitang nagsumite ng bid o purchase offer ang nirereklamong realty service company sa ilalim ng opisyal na online public auction o negotiated sale ng ahensya. Nagpaalala ang ahensya sa publiko na wala silang accredited o otorisadong realty company, broker, ahente o anumang third party na pinagigitulutang mag-alok, magbenta o magkasikaso ng pagbili ng kanilang acquired assets. Inaalok at mabibili lamang ang Pag-ibig Fund acquired assets sa pamamagitan ng kanilang online public auction system na matatagpuan sa kanilang opisyal na website. Kung may individual o kumpanyang nag-aalok na magbenta o humingi ng kabayaran kapalit ng Pag-ibig Fund acquired assets, ipagbigay alam lamang sa ahensya. Sa ngayon ay nakapagsampa na ng kasong syndicated na estafa ang pamilya ni Jenny. Sinubukan namin kunin ang panig ng realty. So nag-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo gagawa na ng ibang videos sa ating susunod na mission. Paalam po. This is John Parenda, Filipino Channel, ang inyo pong likod. Paalam po.